So, online na po tayo mag-meet, hindi na po tayo face-to-face. So, dito tayo sa Zoom para mas exclusive yung interview. And ang title for this evening, I am the product of my product. Okay? So, bakit ba siya importante na maging product ka ng product natin? Anong ibig sabihin yan? So, ready na po? Kung ready na kayong lahat, ako ay ready na din. So, ganon. Pa-invite na lang po continue yung mga yung mga members ng team ninyo. Okay? I am ready na daw si Mentor Alicia. Yes, ready na, Mentor Lizelle. Yan, sige. Okay. Let's begin. Hindi ba maiiba yan? Pag So, eto muna. comment ako, ganon? Ayan o, happy. So, mamili na lang kayo kung ano yung greeting. Di pa naman tapos yung araw ng mga puso. So, happy Barley Times. I love you, Barley Much. Or thank you, Barley Much. Ayan. Tapos, lagyan nyo na lang po ng pangalan. Nasa po, nag-share po niyan. And, ginawa namin siya sa IBC para pang-good vibes sa mga mentors natin. Okay, so Hoy, ang goal nag-login ng ka training na? natin ngayong gabi, I am the product of my product, para ma-shift yung ating mindset. So I will take you from, especially po sa mga bago, no? I will take you from the mindset na tayo ay seller lamang to the mindset na tayo ay ambassador. Okay? Pakilagay nga po sa chat, ambassador. Ang laki po ng difference ng mindset kapag seller ka and kapag ambassador ka. And kung ano yung mindset mo, it will affect how you present your product, how you deal with your customers, your clients, your prospects, how you even talk to them, and how effective ikaw kapag nagsasabi ka na ang ganda talaga ng barley. Kung ikaw ay seller lang, iba yung, kumbaga pa yung energy na napoproject mo. Pag ikaw ay ambassador, iba din po talaga yung kung paano mo siya ipepresent. So, yan yung pinaka-goal natin. Yan yung pinaka-goal natin is ma-move tayo from team ambassadors. From talking about health, ang dali di ba? Ang dali magsalita. Uminom ka ng barley, 2 sachets, timpla, ganito, ganyan. Iba kasi yung talking about health kesa sa living health. Yung isinasa buhay mo, kung ano pa, di ba, yung parang walk the talk. Oh. Tapos, pag na-walk mo na yung talk, what's the next step? You will talk the walk. So, kung ano yung isinasa buhay mo, yun na yung itutalk mo sa kanila. So, next, sa negosyo natin as health advocates or wellness advocates, sa health and wellness na space, ang pinakamalakas na marketing tool actually is your life. Yung nakikita ng tao sa'yo. Yan, sige nga. Paano ba mag-raise na? O hindi i-raise yung hand, pero pwede kayong mag no? Dun sa chat. Sino ba sa inyo ang nasasabihan, you look healthy? Oh. Sige nga, kung kayo yan, lagi kayong nasasabihan, alam mo, Mari, ang gandang tignan because you look healthy. Or, yung iba naman sa inyo, grabe naman yung energy level mo. Ramdam na ramdam. Di ba, alam niyo po yun, yung kahit na nasa loob ka ng Zoom, nararamdaman yung energy, nakikita sa mga pagkutitap. Diba? Parang ganun, parang in love, di ba? Yung taong in love, hindi niya kailangang isigaw na in love siya. Automatically, nararamdaman. So, pag ikaw ba nag-walk into the room sa mga kaibigan mo,
nakikita ba agad nila na looking healthy si Mari? Oh, grabe yung energy ni tita. Ito, di ba? Share ko sa inyo. Share ko sa inyo ang usual na nagiging comment sa akin. Syempre, I'm proud to be the product of my product, di ba? Grabe, 3 na anak mo? Yun. 48 ka na? At the age of 48, wala kang maintenance meds. 'Di ba? Parang may nakita akong post na sabi doon, sa generation daw ngayon, sa mga kaidara natin, kapag naging 30 ka na wala kang maintenance meds, accomplishment na siya. Imagine, proud 48 po ako. Hindi pa ako naiiyan sabihin, I'm 48 years old and wala pa akong maintenance meds. Parang BP nung anak ko, 15 years old. Nung time na nag-check kami, 15 siya. That time, 47. Pero kami ng BP, ng high school na student. Yung blood sugar ko, 90 kapag nagfa-fasting. Yan. So sa mga diabetics po, alam nyo po yan. Yung ibig sabihin yan. Do you believe na importante na makita nila sa'yo yung produkto mo? Naniniwala po ba kayo dyan? Yes or yes na yes? Diba? Kasi, salita ka ng salita, grabe ito ang barley, ang lakas-lakas nito para sa immune system mo. Tapos every week, may sakit ka. O, di ba? Para, kailangan mo talaga mag-barley. Tapos, iyak ka ng ganyan. It's very, very important. O, natuwa naman ako kasi ang daming nag-yes. Kasi po, kapag no po yung sagot nyo dyan, tapos na po yung training natin, uwi, ano po tayo. At dahil po nag-yes kayo, edi sige, pagpapatuloy po natin yung ating training. Okay? Nakakatawa naman kayo. Ang active nyo, ang bilis ng yes. Oh. So, since pareho tayo ng paniniwala, let's continue. Okay? Now, you cannot separate the product from the person. Naalala ko sa mga kaibigan ko, pag, kunyari, di ba, Bacolod po kami, pag pupunta po sila ng Manila, tapos nakita po nila, kunyari, yung ambassadors natin, di ba, yung dati, mga Garcinia natin, or di kaya sila, Marian, na may hawak na mga mga barley, or kung ano yung products natin na nandyan sa mga billboard na yan, magpipicture, tapos isisend sa akin. So, na-associate na sa utak nila na kapag barley yan, kapag I am worldwide, isisend nila sa akin yung picture. Nakita ko dito yung mga ambassador nyo. Nakita ko dito yung mga top ganun nyo. Yun. So, na-associate na nila na kapag barley, automatic, si Elise na yon. So, hopefully, sa inyo din, kung bago kayo, baka hindi pa. Okay? Kasi magpo-form pa kayo ng testimony, gagamit pa kayo ng product. Pero kung matagal na po kayo sa IAM, kasi hindi pa rin nila na-associate na when you talk about health, kayo yung go-to person nila, then para talaga sa'yo yung training na to. Kailangan nating parang ma-attach, di ba? Ma-attach doon sa produkto natin. We are health advocates first. Una sa lahat. We are not just, sige, fill in the blanks. Ano daw to? Remember ha, unang-una, health advocates tayo. We are not just, ano po yung sagot dyan? Ay, talino! Mens, Lorena, ayan. We are not just sellers. Always remember that. We are not just, ano yung kasunod? Sige. Alam nyo, kaya ako kayo pinagtatay para alam ko na connected pa tayo. Para ma-make sure, di ba? Kasi syempre, kapag online, may mga glitch talaga. Not just recruiters. Sabi niya, Josephine, very good. We are, ito pa, we are not just, ano daw? We are not just blank testimonials. Ayan, mentor Andrea from the USA. We are not just posting testimonials. So we are not just sellers, we are not just recruiters, and we are not just
posting testimonials. Eto, last na. If I am not willing to blank it, I have no blank to sell it. Yan. If I'm not willing to drink, ayan. If you're not willing to drink it, you don't have the right to sell it. Ang hirap minsan kasi, sasabihin, drink barley every day. Barley is good for your health. Tapos, kung wala kang sakit, hindi ka naman umiinom ng barley. O, di ba? Kung iinom ka, pag weekend lang ako umiinom ng barley, weekday, hindi ako umiinom. So, if you're not willing to drink it, you have no right to sell it. Remember that. Bakit kailangan nating maintindihan to? Kailangan natin maintindihan yung basics ng health, which is yun po yung isi-share ko maya-maya konti. Because we are agents of hope. We are not agents of hope. Opportunity, prosperity for everyone. Pag tinanggal po natin yung health sa equation, agents of hope lang po tayo. Ang mas malala is agent of dope. Instead of H yung sa unahan, letter D. Kasi, ang dami nating kargang sakit. Parang buy one, take all tayo. So, dapat, hindi agents of dope. Kasi disease, oo, may opportunity nga, may prosperity nga. Pero, naging full of disease ka naman na. So, dapat, agents of hope para kompleto yung equation natin. You have to live the life. As a health advocate, you have to live the life. Dapat, kumbaga pa, yung kwento ng buhay mo ay kwento ng health. Healing. Okay? Hindi kwento ng defeat and disease. And also, bakit kailangan natin? Because, especially pag parents ka, sino po ba dito yung mga nanay? We want to pass on health to the next generation. Kasi, pag disease po yung ipinasa natin, di ba, kunyari, namatay, naubos lahat ng ari-arian. So, it's not just na yung wealth na ubos, nagkautang-utang pa. Di ba? So, ang paniniwala ko kasi, kapag pinasa natin yung wealth and pati disease pinasa natin, eventually po, yung health nila, yung wealth nila, mauubos din. Pero kapag pinasa natin yung buong hope, edi happy. 'Di ba? Mas maganda yung quality of life, mas maganda yung quantity ng ng laman ng bulsa. So health talaga and wealth dapat. Paano ba ako napunta sa wellness na space? Actually po, September of 2025, nag-celebrate na ako ng 25 years in the networking industry. Because back in 2000, I met a friend who, MLM siya talaga. First company namin ng September 2000. Single pa po ako noon. And doon ko naintindihan, yung tumatak sa utak ko, cancer is preventable. So sabi ko, pag magsusupplement ako, cancer is preventable talaga. Kasi I grew up fearing cancer. Sa side ng mama ko, lahat ng ikinamatay ng mga kapatid niya, pamangkin, so ako, naka-mindset na ako, na hala, nakakatakot to. And sabi nila, genetic daw. So ibig sabihin nun, ako, baka one day kumatok yan sa pinto, sa akin or sa magiging anak ko. So sabi ko, ayoko ng ganon. So nung naintindihan ko siya na preventable siya since 2000, lagi na po akong research and inintindi ko siya ng inintindi, pre-nove that natural healing works. And that time, yung verse ng company was this one,
3 John 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Pakitype nga mga mentors, your health is your responsibility. Your health is your responsibility. Hindi po siya responsibilidad ng ibang tao. Yes, there's nothing we can yung genes, pero yung sakit kasi na ma-manifest, actually, maximum of 10% lang po doon yung genes related. 90% is really lifestyle, environment, kung gaano kadami yung inom mong tubig, yung tulog mo, yung negativity, positivity sa buhay mo. So, ang lifestyle, 90%. Maximum 10% lang po yung genes. Hindi siya excuse. Gamitin natin na wala na akong magagawa. Diabetic na ako. Kaya diabetic si mama, diabetic si papa. Kaya ako diabetic na din, inako mo na. Tapos yung mga anak ko, eventually diabetic na din sila. Huwag pong ganon. Remember, your health is your responsibility. May magagawa ka. Okay? So after ng training na to, responsibility mo na dapat na i-take care yung sarili mo and hindi i-blame sa iba-iba, surroundings mo or genetics mo or ganon, yung problema. And going back to this verse, be in health means it is your responsibility. Responsibility natin. Hindi siya hindi sinabi na and hopefully you will be in health, o, di ba? It has to, you have to be in health. So, nung nakita ko siya as like that, inisip ko talaga na, okay, so I can change things. I can have better health. I can pass on better health to my children. Kasi responsibility ko siya na ayusin. Dati po, para po akong drugstore. Ito po yung ano dito eh. Ang kanta ko dito, I finally found someone. Kasi dati po, bago po kami nag-IM Worldwide, meron na po kami, for example, vitamin C. Since 2000, for 17 years, yun na po yung vitamin C na iniinom namin ng family. Hanggang nagkaanak na ako, hanggang sa parents ko, mga in-laws ko, yun na po yung iniinom namin. And nung nag-start po kami, ino-order pa po namin yan sa US. But when I started taking barley, actually September, October, November, binigyan ko muna ng 2 months yung sarili ko para makapag-adjust sa product. Pagkatapos noon, lahat ng mga supplements ko, meron po, like example, ito po, sulfur po yan. May sulfur, may vitamin B, may calcium, may enzymes, may collagen, madami pa po yan. May mga essential oils pa nga ako na iniinom ko talaga na ginagawa ko siyang parang capsule, nilalagyan ko different oil, tapos iniinom. May mga ganun-ganun pa ako dati. After 2 months, ini-stop ko lahat. Kasi gusto kong i-prove na kaya ni barley. Bago pa ako nag-IAM, meron na po akong greens na iniinom. I think mga 2 years ko nang iniinom yon. Pero, iniinom ko siya kasi nakatulong siya sa rhinitis. Pero, mababa pa rin yung immune system ko. So, makasakit pa yung likod. Kasi, pag kunyari, nagpapa-breastfeeding, nakukulangan sa calcium. So, kailangan ko pa rin talaga mag-calcium na supplement. O di kaya, tulog ka, di ba? Tapos kakapanganak mo, so magpapadede, so kulang naman na sa iron. Oh. Pero yung synthetic kasi na iron, may toxicity level siya. And hindi mo siya malalaman kung hanggang kailan na toxic ka na pala or na-over na. So sabi ko, shift ko to greens. So, ang dami kong kino-combine. Ang dami talaga. So, sabi ng mama ko dati, para ako ang drugstore ng mga supplements. Kasi sa bahay, puno po yan. But when I shifted to barley, kapag hindi okay, kunyari, tingin ko kumakatok yung trangkaso, tataasan ko lang po yung dosage. Tapos the next day, halos wala na siya, hindi natutuloy. Yung collagen, naitigil ko na, 200 po yan. Yung isang bote na yan, 200 po yan. Kasi nagmamigraine ako pag hindi ako nakakapag-collagen. O, di ba? So, ang dami. Prove ko talaga. I really proven it. So, yun po yung my search is over. Oh, another song na naman po yan. My search is over.
nung nagkita kami ni Barley. And then, yung parang pinaka-vitamins na namin talaga, source of vitamins and minerals, yung mga kids, since we started, halos wala na din silang vitamins na iba, except for Amazing Pure Organic Barley. And yung isa na nag-convince sa akin is yung sa Promised Land. Kasi yung dati kong iniinom, wala siya sa Promised Land. Wala siya dyan. Sabi ko, so there must be really something about this. Sige nga, prove ko nga. Ganon. So talagang na-prove ko siya. And until now, ayan. So ito po yung effect ng almost 8 years na nagbabarley. Oh, di ba? Ay, 8 years na nga pala kasi 2017, September. O, nag-2025 na. So 8 years, magna 9 years na po pala. Yung ganyan. Next. Yon, ito, dati po, di ba, meron po akong ito po yung magpipinsan, papakilala ko sa inyo, si allergic rhinitis, si sinusitis, tsaka si asthma. Ano po sila, magpipinsan. Allergic rhinitis po, yun po yung kada na lang gising mo sa umaga, yun yung kanyang ganyan, no? Tapos nagiging normal na siya. Ganyan talaga ako, kada gising ko talaga ganun. Hindi po siya normal. Okay? Hindi siya normal, kaya po siyang mawala. Ganun ako for so many years. Asthma, ganun din. There was a time na sabi ng sister-in-law ko, okay lang yan, mag-inhale ka na lang. Kasi pag inatake ako ng asthma, gigising ako, kunyari, 4 a.m. Tapos, gaganyan, never ko siyang ginawa. Kasi sabi ko, hindi, kailangan ko talagang labanan to. Kailangan, ayokong maging dependent yung katawan ko dun sa inhaler. So kahit na, pag kunyari, nag-a-atake, ganyan-ganyan lang ako. Kasi itatry ko talagang parang i-train yung lungs ko para maayos siya. And then, yung sinusitis. Kung may sinus ka po, alam mo na ito dito yun ang sobrang sakit dito, tas dito. Tas hanggang dahil sobrang sakit, tas minsan nauuwi na siya nako-combine or nauuwi na siya sa migraine. So, nung magte-take ako dati ng board exam for brokers, licensing ng brokerage, tsaka brokers and appraiser, bago pa umatake yung sinus ko, uminom na ako ng Sinopret ba to? Sinopret. So, nagbaon na ako 7 days before, sabi ko, kasi ginawa ko yung gamot, parang preventive. Para hindi na siya umatake kasi pag umatake siya, tas board exam, hindi na ako mapapakinabangan talaga. So, yun. So, ininom ko na siya, bago pa. Pero, nung 2018 ko to pinost, barley na po yung bitbit ko sa bag ko. Hindi na po yan. And never na po akong nakainom since hindi ko na talaga maalala. Yung pinaka-last, siguro ito na yun, yung pinaka-last na blister pack ko na ininom. Sipunin din po, yun, migraine, yung menstruation ko, irregular. Tapos, nalala ko din dati nung start pa lang kami, parang every 3 or 6 months lang ako nagkakaroon. Tapos, na na-correct na siya, monthly, meron na ako. Or dati, yung pag meron ka, either clinic ka lang or bahay. Ganun lang, clinic lang or bahay. Pero, ngayon, kahit na meron ako, nagbabiyahe, nasa wellness, kaya na siya ng body. Even if, dito na ako sa ganitong age na supposed to be, perimenopausal period na siya, yung palapit na po yung menopause, kasi usually 50, 51, 52, ganyan, magme-menopause na po yan. Pero kahit hanggang ngayon, hindi ako nagkakaproblema na yung sobrang lala na masasabi mo na buti na lang may barley ako. Di ba? Next, bakit natin kailangang pipiliin si barley? Aware tayo na si Dr. Yoshihide Hagiwara, yung scientist na talagang nag-study ng 150. Pakitype nga po, 150. Diba? Hindi isa, hindi 10, hindi 50, 150 different plants. And yung conclusion niya, barley grass proved to be the most valuable for human body. Ito po yung nandito sa side na to, pasensya na, medyo maliit. Yan po niya kinumpare. So there's sodium, potassium,
Ang sodium, potassium, magnesium po, usually, kapag, kunyari, di ba, nag-LBM tayo, so, bibigyan tayo ng mga electrolyte na ganyan. Kaya lang, yung mga electrolyte po na ganyan, may sugar din po siya. But si barley, meron siya ng sodium, potassium, magnesium, so makakatulong din siya to replenish the basic electrolytes. Minsan, sasabihin nila, nanghihina, so kulang ka sa potassium, di ba? Pwede ka uminom ng barley talaga. Kasi mataas yung potassium niya. Now, ang usual na sinasabi, ay, ito po pala yung mga rating na to, this is per 100 grams, okay? Kasi ganun nila kinumpare lahat ng mga plants, equal yung weighing nila na per 100 grams. Example, sa potassium po, 8,000 si barley, si spinach 490. Usually, sasabihin nila very si spinach, di ba? Pero, si barley, milya-milya po yung layo. Example, folic acid, sa mga buntis dyan, pinag-folic acid, di ba, ng mga OB. Ayan po yung, so lahat ng mga vitamins, minerals na dyan, measure po siya compared to 150 different plants. Grabe yung work na ginawa ni Dr. Yoshihide Hagiwara. And isang example din po yung vitamin C. Si lechugas, meron lang siyang 5. Si spinach, may 100. Si barley, may 329. Meron din po siyang biotin. Biotin supports hair and nails, healthy pregnancy, manage yung blood sugar levels. So, yung mga ganyan na mga vitamins and minerals, mga phytonutrients, enzymes, amino acids, yung mga yan, nagko-combine silang lahat para, kumbaga pa, mabigay sa katawan natin yung talagang kailangan. Kung ano yung kailangan ng body natin. Kasi alam nyo po, without the right nutrients, hindi rin po magfa-function yung mga organs natin. A lot of times, depleted na po tayo sa mga essential na nutrients. But if we have barley, we have health. Okay? So, ito po yung mga nutrients. Actually, may mga phytochemicals pa yan. May mga GABA, may mga ganun pa po siya. Pero, ito, to make it, kumbaga pa parang simpler version. Remember this, barley helps with detoxification. A dirty body, a toxic body is a sick body. Isang reason bakit tayo ang daming sakit, because of, number one, syempre, toxic na yung environment natin. Toxic na yung mga kinakain natin. Pwede ka toxic yung mga tao sa paligid, o di ba? Kaya lang, ang ibang bagay kasi na toxic, hindi natin control. Pero kung ano po yung pinapasok natin sa ating bibig, iniinom, kinakain, yun po yung control natin. So, dun tayo mag-umpisa. So, barley helps with detox. Barley helps with supplying the nutrients to the body. Again, malnourished na body, deficient sa nutrients na body is a sick body. Hindi nakakapag-function yung katawan natin kapag toxic at kapag walang sustansya. Kahit po Lamborghini yung kotse mo, pag wala po yung gasolina, hindi po yan tatakbo. Kahit Lamborghini po yung inyong kotse, pag mali yung gasolina na nilagay, o di ba naggas ka nga, mali naman. Hindi rin po yan tatakbo ng maayos. It's not just, you don't just need fuel, you need the right fuel for your body. Okay? Barley also helps with boosting the immune system. Barley also helps with alkalizing the body. Barley can do so much, as in po talaga. For over 8 years, I have proven different angles kung saan si barley makakatulong. Mamaya papakita ko po yan sa inyo. But please, type the word, barley does not cure. Okay? Mahirap po kasi siyang i-claim, baka ma-technical tayo. Barley does not cure. Barley helps. Tumutulong ng paglinis, tumutulong ng pagbigay ng nutrients. God made our body so amazing. Tandaan niyo po yan. Si God po yung gumawa ng ating katawan na we have the capacity to heal. As long as
nalilinis, and as long as nabibigyan ng tamang nutrisyon, the body can heal itself. Okay? So si God po yung amazing talaga. And yung barley, syempre, naging instrument na siya for healing. Syempre, saan naman galing yung barley, di ba? God made barley pa din. God made barley pa din. So, yun. So, ito po, this is from the Oxidative Medicine and Cellular Longevity. It's a medical journal na nilagay po niya lahat yung functional ingredients. Pag sinabi po kasing functional ingredients, hindi siya, wala siya nung, paano ko ba sasabihin? Hindi siya ingredient na wala siyang purpose. O, diba? Nandyan siya kasi may purpose. Specific function. Now, andito, medyo maliit lang po siya. So, there are 20 items. And ito po yung chronic disease na natutulungan ni barley. Either pag maayos yung mga kain natin or intake natin ng mga nutrients, it can help prevent. And at the same time, kung meron ka na nun, it can help the body process and hopefully the body can still heal itself. Kasi syempre, may mga stages po talaga na medyo alanganin na. Sobrang toxic na po and sobrang damage na ng organs, mahihirapan na, di ba? But somehow, it can still help. Yan. So, ito po, meron po dyan, may anti-diabetic properties, meron po siya para sa tulong para sa sleep, meron po siya may anti-aging, yan. Tapos, ito naman po yung mga ingredients. Example po, GABA. Example po, GABA. Ayan. So, yung GABA, nakakatulong, ba't kayo nagmumove doon? Nakakatulong po yung GABA para magpa-relax. Kaya actually, most of the people who drink barley, mas mahimbing po yung tulog nila. Especially kapag uminom sa gabi. Now, may mga tao na pag uminom sila ng barley, nagiging hyper po sila. Nagiging hyper sila. You have to remember na si barley is an adaptogen. Ang term na adaptogen is whatever the body needs, basta kasi masupplyan ng tamang nutrients and malinis yung katawan, smart po yung katawan natin, intelligent sila masyado, alam ng body kung ano yung kailangan niyang gawin, alam ng organs natin, alam ng mga every bit of cell ng katawan natin kung paano niya gagawin yung paglinis and pag-maximize ng mga organs ma-function ng maayos, ganon. So, si barley, nagsasupply lang siya. Again, kapag tama yung nutrients ng mga organs natin, pag ang potassium, na-supply mo ng maayos, maayos din yung puso mo. Pag yung magnesium, na-supply ng maayos, maayos din yung pain tolerance, yung mga ganon. So, dapat, kada nutrient, kada organ, kada cell, kada part ng body natin, may mga specific na needs na nutrients. And kapag meron yan sa katawan mo, kasi nasupplyan mo siya, katawan yun na po nagde-decide. Sa una, pwede matulog ka muna kasi baka sleep deprived ka. And then after that, saka ka ma-energize. Diba? So may mga ganong cases. So ito, yung journal na to, nakadetalye siya dyan. Ano yung mga properties, ano yung mga anti-diabetes and functional ingredients ni barley. So, ipapakita niya dyan kung ano. So, hindi po ito without evidence. Okay? It's not without evidence. Barley grass is well studied. Now, when mention ko po, I started with the supplement industry noong 2000. And the very first book that I used parang actually, and bumili talaga kami nito. This one, ang title po niya, Prescription for Nutritional Healing. Yan yung very first book on natural health ang binasa ko po. Binalikan ko siya. Meron na po pala doon barley grass. Tapos, ito po yung sinabi doon. Barley grass is high in calcium, iron, all essential amino acids, chlorophyll. So, lahat
detalye sa book. You can search it and you can look for it online. I think baka meron din sa online. And meron doon superoxide dismutase, na-mention po yan, di ba? So barley grass, meron. Actually, meron din po sa ibang greens. Ano lang yung problema? Niluluto kasi natin sila. And yung mga enzymes po kasi, they die at high temperature. So, yun yung mahirap. Yun yung mahirap. Kasi si broccoli, niluluto mo, di ba? So, ano pa yung enzymes doon? Kasi namatay na siya around 40 to 50 degrees. Dead na si enzymes. Mga cabbage, meron sana sila. Kaya lang, etong mga to, since hindi organic time, pag kinain mo naman siya ng raw, aba, niluto mo na yung mga pesticides, yung mga herbicides doon, di ba? So, kasama na din yung mga harmful chemicals. Kaya natin sila niluluto, di ba? But yung barley grass natin is organic. And yung processing ng barley natin, cold processed, hindi siya sinubject to extreme heat na mamamatay. Kaya yung sachet natin, live enzymes yung nandun. Kaya hindi natin siya dapat tinitimpla sa mainit na tubig. Yun po yung explanation doon. And also, yung enzymes na yan, dati sa previous na mga companies na sinalihan ko, meron talagang enzymes na capsules. So, different types of enzymes yon sa isang capsule. Nung nabasa ko to, naintindihan ko na yung enzyme pala, magiging useless siya kung wala siya nung tinatawag nating coenzymes. Ito po, coenzymes, which, ano po yun, mga B-complex, vitamin C, vitamin E, zinc. So, kahit pala uminom ka ng katerbang enzyme supplements only, tas deficient yung body mo sa mga B-complex, vitamin C, hindi rin siya magiging usable ng body. Eh, bakit pa tayo maghahanap ng iba na source ng enzymes, di ba? Ng mga vitamins. Eto na, andyan na siya lahat sa barley grass. O, di ba? Palakpak naman dyan. Palakpak naman dyan, di ba? So, bakit pa tayo maghahanap? Eto, tama na yung timpla, di ba? May enzymes, may coenzymes, B-complex, lahat ng flavonoids. Ano pa hahanapin mo? Nandyan na nga siya. Kaya amazing talaga, amazing. Now, kapag magpe-present tayo na objection, o di kaya tanong, siguro tanong din naman objection. Bakit pa ako magbabarley? Meron na ako ng zinc, may magnesium na ako, may potassium na ako, may lahat. Lahat ng bote, nandyan na siya. Remember that yung synthetic na mga supplements na binibili natin, ang absorption, hindi siya established. Okay? Some research says nasa 5 to 15. 15% maximum absorption. The others, fillers na siya. Hindi na siya nutrient. Other research naman, sabi nila, unclear kung how the body absorb or how much the body absorb ng nutrients. Barley grass is food. Pakitype nga, super nga lang. Di ba? So, food siya. Super nga lang. May super lang siya sa unahan. But barley grass is food. So, yun po yung pinaka-importante doon. And, yung chlorophyll, alam naman natin, di ba? Nag-study naman tayo ng science, na yung chlorophyll, halos kapareho talaga siya ng dugo natin. So, in terms of compatibility and absorption, ito, minimum 50%. Minimum 50. Maximum nung isa, 15. Minimum nung barley, 50. Bakit ko sinasabi minimum? Kasi syempre, absorption has also a lot to do with the condition of the body. Pag hindi po kasi okay yung gut natin, pag hindi okay yung kunyari, kidney, liver, ganun natin, nakakahinder siya sa absorption ng nutrients na tinitake natin. But if your body is well, mas mataas yung absorption rate mo. Pero 'di ba no-brainer siya? Itong isa 5 to 15%, ito isa minimum 50. San ka pa? Syempre doon ka sa minimum 50. May chance ka pang umabot ng 70, 80, 100%. Ito sa kabila talaga wala kasi hindi nga siya compatible sa body.
Okay? So you have to tell them that para at least maintindihan nila, ba't pa ka magbabarley? O, meron na ganito, meron na ganyan. No? Okay? Now, ito yung sinasabi ko. Ano yung mga pwede? How do I like my barley? Personally, I like my barley milky. I call it my barley latte. So, it's milk na mababa yung sugar and barley. Pero, best pa din po yung inumin siya ng pure. Okay? So, when I'm on the go, may inom din po ako ng capsules natin kasi may capsules naman tayo. So, you can choose, you can choose how you want to prepare it. Pero ako, I like it latte. But, may mga araw kasi talaga na medyo, example, nung nagpa-vaccine, alam ko kasi na kapag magpapa-vaccine ako, bababa talaga yung immune system. So, bago kami umalis na nagpa-vaccine, uminom na ako ng barley na pure. Parang, sa araw na yon gusto ko potent siya. Kasi, alam ko na yun yung kailangan ng katawan ko. But on days, kasi regular naman ako daily habit na yun sa amin eh. So, on a daily basis, I enjoy my barley as barley latte. There was also a time na minimix ko po yung barley ko with tongkat ali. Dati, ginagawa ko siya. Siyempre, di ba, mainit muna na tubig, i-dissolve yung kape. Tapos lalagyan ko po siya ng gatas para hindi na siya mainit. Then, ilalagay ko po si barley. Then, lalagyan ko po siya ng ice. Kung hindi nyo pa natatry, try nyo. So, tawag ko doon, dati yan po yung aking power duo. Yung barley and coffee with tongkat ali. Yan. Next. Ito po yung mga anak ko nung bata pa po sila. Ito ay 1, 2, 3. Ito ngayon yung youngest ko, mas matangkad na yan sa akin. So, since he was, na siya ngayon? 11. So, 3 years old. Minom na po ng barley. And halos hindi po talaga sila nagkakasakit. Or kung magkasakit man, 1, 2 days, okay na din sila. So, yan yung pinagkaiba talaga ng may barley tsaka walang barley. Especially, if you're a parent, ito talaga, ang peace of mind is very important. Pag nasa school yung mga anak natin, hindi natin alam kung enough ba kaya yung kinain nila. Kung kunyari, nagbaon man, inubos ba niya yung baon niya? Hindi mo alam. But bago sila umalis ng bahay, prerequisite talaga yung barley. Yan na po yung kanilang breakfast. Pagdating sa school, so kakain, ano man yung madadagdag, mababawas, safe na yung kasi nag-barley na sila. Now, pag uwi sa bahay, tapos kunyari, medyo di ba minsan pag nasobrahan sa laro, na-dehydrate yung bata, hindi masyado nakainom ng tubig, or di kaya medyo matamlay, kasi kunyari kung ano-anong virus yung umikot sa school, barley po ulit kami bago matulog. So, yung peace of mind ko, na yung mga anak ko, yung pamilya mo, di ba, iba siya. So, kung pag ako tinanong, mura ba yung barley or mahal? Mura talaga. Magkano ba ang peace of mind? O, di ba? Magkano ba ang quality of life? Kasi, kapag daming sakit ng mga bata, syempre, yung growth nila, hindi rin okay. Yung playtime nila, hindi rin okay. Ito po, anak po to ng staff namin, nung pandemic baby kasi yan, syempre, nagtatrabaho yung nanay, di ba? Nanay, tatay, nagtatrabaho, pag uwi sa bahay, bit-bit kung ano-anong bakterya galing sa mga tao dun sa office or mga sa kalsada, sa jeep, ganun. So, dumidede ng barley. Ayan. Next. Ito po, this is my friend. She's a teacher. And, ito po, papa ko. So, as much as I wanted to prevent cancer, kasi sa line ng mama ko, nangyari siya sa papa ko noong 2016. So, this 2026, 10 years na po na cancer survivor yung aking papa. Yay! Thank you, Lord. So, sa papa ko, first siya sa family nila. Walang history ng cancer, meaning lifestyle ang nag-trigger. So, kahit nung nag-start po akong mag-supplement, lagi din po talaga, lahat ng supplement na meron ako, pinapadala ko po talaga sila papa, tsaka si mama. Umiinom din sila, pero bakit nagka-cancer pa din? Doon mo makikita, lifestyle.
Okay? Is very, very important. Now, ito po ang general guide. General guide siya para lang, this one, sabi ko dito na cancer, pero sa ibang sakit, na especially kapag chronic na po, wag po natin biglain yung katawan. Always give the body time to adjust. So, start with 1 sachet upon waking up, and then observe mo ng 2 to 3 days. And then, pag okay naman, pag hindi, kunyari, kasi minsan, pag kunyari may gout or arthritis, sasakit yung paa, dati, nung first time, pag inom ko, nagka-migraine ako, may magre-react yung body. Tawag doon, healing crisis. Okay? So, tawag doon, healing crisis, initial reaction, kasi, ililit go na niya yung ibang mga toxic na nandyan, na nakatira sa bahay mo for so long. So, mag-a-adjust na yung body mo. Tapos, 1 sachet muna, dahan-dahan. 2 to 3 days, you observe. And then after that, pag okay, add another sachet. Let's say lunchtime. So, observe again, 2 to 3 days. And then, yung sa umaga, dagdagan mo, gawin mong 2. Yung middle of the day. Pwede kaya mamaya, gabi. So, dahan-dahan. Every time you add a dose, especially again, kapag kunyari advanced na yung stage ng cancer, kasi ang healing and ang adjustment ng katawan, it's by the day. Pag natutulog sila, nagre-repair, parang kumbaga pa nag-a-analyze yung body, ano ba itong pinasok? Ay, ayan, nagising na, di ba? Dati tulog yung mga, yung mga army mo, natulog na sila kasi wala na silang supplement, wala silang nutrients. Lantutay. Yung soldiers ng katawan mo, lantutay na sila kasi puro toxic yung kinakain, wala na silang nutrients. Nung nag-barley ka, di ba, nagkaroon sila ng nutrients, so nagkaroon sila ng lakas. So ngayon, kaya na nilang makipag-away sa mga virus, sa mga ganyan. So dahan-dahan. Alam niyo po yung feeling nung natulog ka, tapos bigla kang, gising, yung gano'n, yung nagulat ka, di ba, hindi maganda. So wag niyo pong gulatin yung katawan niyo. Hindi siya maganda. So dahan-dahan po, okay? And as a very important, as a cancer patients po usually, 6 sachets po talaga yung aking pinapa-minimum. So 2 in the morning, 2 middle of the day, and 2 at night. Kung kaya naman nila ng 3 in the morning and 3 at night, then hindi po sa matotolerate ng body kasi minsan pwede po silang mag-LBM. Kapag, di ba sabi ko nga po medyo mataas yung vitamin C ni barley. So pag mataas yung vitamin C or yung water-soluble vitamins, except na siya, mafa-flash out na yon. So dapat, alam din nila yung tamang dosage sa body nila. And also, there was a time na may patient po tayo, bata nga po ito na may cancer sa blood, I think yon. 4, and 4. 3 times a day. Nung nag-go through siya ng chemo. So yung dosage, depende sa laki ng kailangan and depende sa matotolerate ng katawan and of course, depende din sa ano yan? Ano yan? Budget. Kasi as much as we want, nagawin siya yung form of 6 sachets kung di talaga kakayanin ng budget. Meron akong dati, siguro yung mga 2 years ago, mama, ang anak niya, I think 19 or 20 years old, nag-aaral, college. So si mama, nagbibenta talaga siya ng barley at retail price para makainom yung anak niya continuously. Yung mga kaibigan niya bumibili din kasi alam din nila na kailangan ng anak niya. Kasi yung anak niya talaga nagsabi, kapag hindi siya nakakainom ng barley, talagang hindi niya. But when she drinks barley, dire-diretso siya sa school, hindi siya uma-absent kahit na nagki-chemotherapy. So, iba talaga yung effect ng may barley. Okay? Now, you also have to drink enough water. Kasi ganito yon. Minsan, may mga reactions na bakit nag-barley ako, bakit na-constipate pa din ako. Yung fiber po kasi, kapag kulang tayo sa tubig, nag-backfire. Imbis na makatulong maglabas, pag kulang ka po sa hydration, hindi po siya lumalabas. Nagbabulk po siya doon sa loob. Kaya nako-constipate. So usually, pag may nagme-message sa akin, bakit ako na-constipate? Bakit na-constipate yung client ko? Uminom nga siya ng barley. Check niyo po yung water intake nila. Okay? Now, drink enough water. Of course, enough sleep. Manage stress. Stay away from ultra-processed foods and sugar. These are the things na toxic
Ang problema kasi sa generation natin ngayon, lahat instant. Gusto natin lahat instant. Yung real food, kailangan po siya na hindi siya instant, maluluto. You need time to cook the food. O, di ba? Hindi po siya instant. Yung mga nakapakete, lahat ng bata, puro instant. Bubuksan na lang ganun. Let's go back to eating real food. Yan. Next. Ito po, uses ng barley. Yan. Yan po ako noong 2019. So, again, remember, lifestyle modification is very, very important. Tulungan nyo din po si Barley na tulungan yung katawan ninyo. Huwag nyo pong iasa kay Barley lahat ng trabaho, okay? Yan. So, ito po is my husband. So, ang highest niya was, I think, 121 or 120 kilos. And bumaba po siya ng bumaba and na-maintain na po niya. Pag umabot po siya ng mga 93, 94, 95, nabibigitan na po siya sa sarili niya. Pero imagine, kilos po yan ha, hindi po yan pounds, kilos. O, kung gusto niyo ng pounds, multiply niyo lang ng 2.2. So, in total, more or less, ang nalose po niya, mga 30 kilos, and maintain po siya halos sa level na yan. Ito din, sa akin naman po, since nag lifestyle modifications with, of course, powered by Amazing Pure Organic Barley. Kasi, mahirap po mag-lifestyle change ng walang barley. And in fact, hindi ko po siya nire-recommend kasi ako mismo, nag-lifestyle change ako, nag-ayos yung choices of food ko by barley na kasama. Yan. So, hanggang ngayon, maintained. Yan. Next, Mentor Jello. Kung kilala niyo po si Mentor, until now, maintained. Ito din po yung isa yung mentor natin. 7 days. Tignan niyo po yung niliit ng kanyang tiyan. So, yes, barley can help with losing weight because minsan kasi, hungry tayo for nutrients. Hindi tayo hungry for the actual na may makakakain talaga tayo. Sometimes we're hungry with potassium. Sometimes we're hungry with the B complex. Pero ang signal kasi ng body is hunger. So, kala natin, pag kumain ako ng potato chips, pag nag-drive-thru ako, pag nag-ice cream ako, okay na. Hindi po. Your body might be nutritionally hungry. Tapos, kunyari, kailangan ng potassium. Pinuno mo siya ng junk. After an hour or two, i-remind ka niya. Gutom pa din ako. So, kilala niyo po yung mga tao po kayong kakilala, laging gutom. Yun. You might be kasi nutritionally hungry or maybe baka dehydrated ka lang. Pero kasi ang signal ng body, hunger. So, pagkakaintindi agad natin, kain ng kain. But it could just be, kailangan mo lang ng tubig. It could also be, kailangan mo lang ng nutrients. Okay? So, yan. So, nakakatulong talaga siya sa pag-lose ng weight in that aspect. Okay? Barley sa mukha. Sige nga po, lagay nga kayo ng barley for my face kung ano, nasabihin nyo, me, ganon. Kung na-try nyo na, gawin yung barley mask. Ito, meron lang po akong clay. May white clay ako na minix ko siya. Pero, pwede po siya na pure barley ang gamitin. Ang isang capsule, actually, pwede na siya for the whole face. So, kung gusto nyo siya, lagay nyo po distilled water. Okay? Distilled water ang ilagay nyo. Kung meron kayong acne, try nyo po siya gawing spot treatment, mas concentrated. Medyo basain nyo lang po yung kamay nyo, tapos idat nyo po siyang ganon sa barley, tapos lagay nyo siya sa kung saan po yung medyo pumutok, yun, yung ganon, yung may mga acne po dyan. Yan. Barley is very, very effective. May training din ako dati. Hopefully, magawa natin siya ulit kasi alam ko may mga bago. Barley Beauty po yung title nun. 2 sachets in the morning, tapos lunch, tapos dinner, tapos barley mask 2 to 3 times a week. Compare nyo po yung before and after nyo ng 30 days. Tapos message nyo ako. Makikita nyo kung gaano ka-glowing ang skin ninyo. Paano ko siya alam? Ginawa ko na po siya. And may mga mentors na rin po tayo na ginawa yun nung nag-training po ako. Okay? So, iba siya. Ibang glow ang meron. Next. Barley for our fur babies. Ayan. Ito po yung dog namin sa China.
So, iniipon ko po lahat. Imagine, kuripot ba? Oo. Hindi. Ano lang, tawag doon, thrifty. Inipon po namin lahat ng sachets. Tapos minimix namin dati yan sa kanyang kanin. Ganun din talaga, oh. Chinaga ko sa isa-isahin yung kanin. Kada sachet bubuksan ko tapos halaga na tapos papakain. Ngayon, yung fur baby namin, andyan, kung makikita nyo sa wall ko po, makikita nyo yung dog namin, very excited siya, uminom ng barley. So, ganun din, bumalik ka muna, yan. So, sa mga, eto, aso pa lang yung pinakita ko, pero may mentors din po tayo na sa pusa naman. And kung naalala nyo po, meron po akong pinost na yung manok, yung pansabong na manok, nagka-testimony po siya sa barley. So, yun po yung sinasabi ko. Pag ikaw, matagal ka ng member sa IAM, tapos wala ka pa rin sarili mong testimony, hiramin nyo na lang po yung testimony ng manok. Nananalo doon sa mga nagsasabong po dyan. Ayan, wala lang. Pag good vibes lang mga meds. Okay? Are you learning po ba? Pakitype nga, I am learning. At least natatawa kayo. Pareho tayo. Ako din, natawa din ako nung nag-face na sabi niya yung po nung kapitbahay. So, wag naman na yung manok mabuti pa may testimony tapos kayo mga mens wala. O, di ba? Okay? Next, ito po, ganyan po ako product of my product na since 2018. Wala pong mint test every year. Yung mga carton boxes po natin, yung decoration sa IBC. IBC Bacolod, oo. So, ito, nag-umpisa kami, grabe yan, iniisa yung staff ko, nakakatawa. Shout out sa staff ko. Ayan. So, ginaganyan, ginugupit-gupit nila isa. Ayan, kung makikita nyo, kape po yan, kape, Garcinia, ayan, barley, tapos may star. Ito naman, puro boxes yan. Yan. So, yung mga star. Tignan nyo po yung star. Garcinia po yan. Tsaka yung mga kape-kape natin. So, tawag natin dyan, Tree of Hope. Every December, yung decoration po ng office is really our boxes. So, pwede nyo rin po yung gawin sa bahay nyo. Kung pwede po mga comments. Napaaga yung Pasko. Pero totoo, every year po talaga, ganyan. Okay, so eto na. Doon na tayo sa conclusion. Be the product of your product. Ano ibig sabihin nun? Be a living proof, the walking testimony, not just a sales pitch. Hindi ka lang dapat benta-benta. Be the living proof and the walking testimony. People won't buy what you say. They buy what they see working in your life. Kaya gaano mo kasabi na ang barley maganda sa immune system kung hindi nila tayo? Tingin po ba ninyo bibili sila? Pag diabetic ka, and si barley, may anti-diabetic na property makakatulong. Tas hindi ikaw mismo natulungan, kasi baka hindi ka umiinom. Sa tingin niyo po ba, maniniwala sila na ang barley ay may anti-diabetic properties? Anti-diabetes property, sorry. Okay? So it has to be seen working in your life. People should want what you have. Gusto glow ni Mentor Perla. Gusto ko yung energy ni Mentor Jane. Kahit na hindi sa product na barley, sabihin natin, alam nyo, gusto ko yung culture ng I am kasi nakikita ko pag nagti-team day sila, ang saya-saya nila. Gusto ko yung I am kasi napaka-positive ng tao doon. Diba? So, product of your product can also mean sa komplano, sa business na side. Kung araw-araw ka nagre-reklamo kay mentor, mentor ko kasi ganito, ang kulit-kulit. Sa tingin niyo po, tapos biglang
magpe-present ka, o sige, sali ka sa amin. Sa tingin niyo po ba, sasali sila? Di ba? Reklamo ka ng reklamo sa produkto mo, sa compensation plan, sa mga kasama mo sa IAM, tapos biglang magpe-present ka ng mag-IBP ka, happy-happy ka dun. May cash ka. Hindi, di ba? So, kailangan, as ambassadors of Barley, as ambassadors of IAM, nakikita sa atin. Panghandog ko. Para sasabihin nila, me too. Di ba sana all? O, Englishin natin. Me too. O, ganun. Sana ako din. Gawin natin siyang personal. O, let's do this. Personal. Siyempre, hindi kayo pwedeng mag-unmute. O, just say this out loud. Be the product of my product means I should be a living proof, the walking testimony, not just a sales pitch. People won't buy what I say, people won't buy what I say, they buy what they see working in my life. People should want what I have. Ang bilis po kasi na require natin to sa ibang tao. Nyari, malaki na grupo mo. I-require mo yun sa mga downlines mo. I-require mo yun sa mga bago. Tapos ikaw mismo, hindi nila maramdaman sa iyo na you are being the product and you are being a living proof of your product. Okay? O, patype naman dyan, amen, kung kayo ay naniniwala. Parilis ako. Ayan. Ayan, oo, di ba? So, nakakatuwa naman kasi kung walang nag-agree, uwian na din tayo. Pero since nag-agree kayo, magpapatuloy ako. Okay? Ayan. Ito na po. Baka, pwede na bang mag-on ng music? Kuya Jules, andyan ka po ba? Maririnig kaya nila yung music? Wala? Naku, mapapakanta ako nito kung hindi ka mag-on ng music, Kuya Julius. Ayan, o sige, ako na. Hindi ko alam kung may music sa inyo eh, pero sa akin kasi wala eh. May music po ba? Nako, ako na nga kakanta. Kuya Julius, di ba nag-usap tayo na i-on mo yung music? Walang music. Mapapasubo ako neto. Gusto niyo madinig ko mata? Joke! Kasi Valentine's ngayon, oh. Si Kuya Julius din po pala ang si Kuya Julius po. So, ayan, ito na. Ito muna, sabihin ko muna yung prinsipyo, okay? I choose to be the product of my product. It has to be a choice. Pipiliin! Kuya Julius, nasa yung music. Pinapakanta na nila ako, Kuya Julius. Ayan. Alam niyo yung palagi, di ba? Pwede i-recite ko na nga lang. Ikaw pa rin. Parang kanina kinakanta ko to. Bakit ngayon parang hindi ko na siya makanta? Nakakainis naman. Sample, kanta. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Wait lang ha, bakit parang hindi ko na alam yung palagi. Di ba? Ikaw pa rin ang pipiliin ko hanggang sa huli. Anyway, basta ganon. Kuya Julius, kasi dapat kasi naka-on yung music. Pinagpawisan tuloy ako. Aircon naman dito. Ayan, sige. Life is a matter of choices. And every choice you make makes you. That's from my mentor, di ba? John Maxwell. Insert ko na din, kung hindi pa kayo nakaka-register, mag-join kayo, okay? Sa Feb 18. Andun yung mga top mentors natin. Magkikita-kita tayo doon. Pero sabi ni John Maxwell, ito yon: life is a matter of choices. And every choice you make, makes you. Kaya lang, gawin yung palagi si Barley sa buhay nyo. You have to choose, Barley. You have to choose. Kahit tamad kang magtimpla, you choose to timpla. Kahit pangit yung lasa, you choose to timpla.
and drink it. You choose barley, okay? Lagay mo nga dyan, palagi barley. Ganon. Kantahan niyo si Barley, ha? Ikaw pa rin ang pipiliin ko hanggang sa huli. O, ganon. In a relationship kami ni Barley, more than 8 years na. Magna 9 years na kami. So, ikaw, kung bago ka pa lang, piliin mo na. Kahit bago ka pa. O, ayan, ganon. Mamaya, pag nag-post kayo, kung ano man yung ipopost ninyo, lagay niyo po dyan, ha? Palagi Barley. Barley, may palagi. O, ganon. Hashtag, may barley, may palagi. O, gawin natin yan. Mamaya. Yan. Okay? Next. I choose to be the product of my product is the first one. Declaration. Second, I live what I promote. You have to live what you promote. Hindi dapat sa salita lang, hindi lang dapat sa dulo ng dila. Dapat sa loob ng katawan. I protect my health as my first business. Isipin niyo po yan. You have to choose, you have to live, and you have to protect. Hashtag I bleed green. Ito po, yun po yung sinasabi ko lagi. Kung ako kunyari, nakat yung dito ko, no? Dugo po yan. Dapat red blood cells, di ba? Ang meron na po ako green blood cells po yan. Because I bleed green. Yun. Paglalaban ko po talaga si Barley. Kayo ba? Paglalaban nyo ba? Di ba pag mahal, pinaglalaban? Kaya nga nandito ako February 14 kasi pinaglalaban ko talaga yung be the product of your product. Ayan. When people look at my life, they will want what I have. Ay, ano ba yan? I am my own products ambassador. Salamat talaga at yung BODs natin, meron tayong kabonggang-bonggang line-up ng ambassadors. Diba? May Bini, may Piolo Pascual, may Marian Rivera, lahat ng mga top. Si ano yun, yung anak ni Manny, pangalan ng anak ni Manny Pacquiao. Pangalan nga niya? Eman. Ayan, si Eman. Kabonggang-bongga ng mga ambassador. But you know what? Ikaw dapat yung unang-unang ambassador ng produkto natin. Post ka ng post ng Marian Rivera. Buti pa si Marian, nagtitimpla. Ikaw, mentor, nagtitimpla ka ba? Nakikita ka ba nila nagtitimpla? Kailangan po kasi ikaw yung top fan. Lagay mo, top fan ng produkto mo. Okay sana kung hindi gumagana, di ba? Yung alam mo yung hindi nag-work, nag-work eh. Hindi mo lang na-experience kasi hindi mo nga siya pinipili. So, kailangan gawin mo si Barley, may palagi. My Barley, pwedeng ganun, no? Hashtag, my Barley, may palagi. Ganon. Mamaya, ha? Yun yung ano natin, hashtag natin pag nag-share kayo. Tapos hashtag nyo dyan wellness hour para makita ko. Kaya, eto, pwede nyo siyang i-share sa grupo nyo or pwede din pag-practice tayo ngayon. Kasi information changes minds. Reflection changes lives. So pag-usapan natin about this. Kung andito ka, tas wala dito yung mga kasama mo sa team, pag-usapan nyo to. Share mo to sa kanila the next time na may mentoring session kayo, the next time na may gathering kayo, or mamaya kakain kayo, or bukas magkikita ka ninyo. Share and ito dapat yung isasagot. Ito dapat yung parang questions na sasagutin. Do you commit to be the product of your product? Type nyo po, I commit, if your answer is yes. Okay? So, after ng training na to, dapat may action. Kasi, pag information lang yan, walang mayari. Kailangan po talaga mag-take action. So, you have to commit. Anong araw ngayon? February 14, nag-commit ka na you will be the product of your product. Which uses of barley
will you try after this training? O, di ba? Kasi ang dami kong pinakita doon. Ano ba? Papatry mo na ba sa aso mo, sa pusa mo, sa pangsabong manok? Gagawin mo ba? Itatry mo ba yung skincare? Yung for cancer? Baka may kaibigan ka na may cancer. Sharean mo. Weight management? For your kid, bakit ikaw pa lang ngayon ang umiinom kasi bago ka pa lang? O, patry mo sa mga anak mo. Sige nga, mentor, anong product, anong use ng barley ang itatry mo next after ng training natin? O, di ba mamaya, baka gusto mo gawin yung barley mask. Lagyan mo lang ng konting distilled water, tapos lagay mo sa mukha. Alam niyo po ba, ito na lang, balik tayo sa skin. Ginawa ko din siya before. Nagtimpla po ako ng barley, isang sachet ng barley, tapos ilang mga 150 or 200 ml ng tubig, langyak siya. Tapos nilagay ko po siya sa ice cubes. Sa ice na na tray. Tapos tanggalin nyo, lagay nyo sa ziplock. Tapos pwede nyo siyang ganun-ganunin, di ba? Yung ice sa mukha. Try nyo po yan. So, ano yung itatry ninyo? Aba, sa fur baby, friends with diabetes, for skincare, yes, yung barley mask talaga. Try nyo siya. Ngayon, ito din, pag kunyari, meron kayong mom after this training, di ba? After this training, meron kayong meeting after meeting. Try nyo din. Pag-usapan. And, gawa kayo action items. So, patapos na po tayo. Dear friend, ulitin ko lang po yung verse that changed my life. Beloved, I pray that you may prosper in all things. So, there's nothing wrong with being prosperous. Okay? We want to be successful. God wants us to prosper. Yung soul natin, we have to take care of our soul. We have to take care of our spirit. We have to grow. But do not forget to be in health. It's very important. The goal is not just to live long, but to live long and live wealthy. Yung well po na yan ay well ikaw. Hindi lang po mayaman, well na well, as in maayos na well, 8 dimensions of wellness in all aspects, mapa emotional, spiritual, mental, yun po yung goal natin. Kasi aanhin po natin na 80 years old ka, pero simula nung 50 ka, bedridden. O di kaya yung arthritis mo, upo ka na lang ng upo, higa ka na lang ng higa. So, kailangan, we have to live long so we can enjoy our grandchildren, ganon. But you also have to live well in all areas ng buhay natin. Yun. So, tapos na po yung ating training. So, thank you so much for joining me. I am Mentor Elise and I am worldwide. To God be the glory. Yan. Ayan. So, thank you.